Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo ngayon sa Asiana City. Natapos na nga ang ilan sa mga bagong LRT Line 1 stations. Isa na dito ang Redemptorist Station na nasa tapat ng Baclaran. Ayon pa sa Light Rail Manila Corporation, malapit na nga na maging partially operational ang LRT Line 1 Cavite Extension Project kung saan bubuksan ang 5 bagong station. Pero sa ngayon wala pang sinabi na exact date kung kailan bubuksan at magiging operational ang mga bagong istasyon. Andito tayo sa likod ng Redemptorist Station. Last month nga ay nagsagawa na ng test run ang mga 3rd generation at 4th generation trains ng LRT Line 1. Andito naman tayo ngayon sa kabilang side ng Ross Boulevard. Inaasahan na napakarami ang sasakay at bababa sa Redemptorist Station dahil malapit ito sa Asiana City at sa Baclaran. So ayan guys, makikita naman natin tapos na nga yung station, pero sa ngayon yung bakod sa paligid niyan ay hindi pa rin inaalis. Ayon kasi sa unang nabalitaan natin, October daw magiging operational ang mga station, pero sa tingin ko hindi na ito matutuloy. Baka November na or December. So ito na nga ang final design ng mga station. May concourse level sa baba at nasa taas ang platform. Ito naman ang ipinatayo na bagong footbridge na magiging daanan ng mga commuters patawid dun sa kabila kung nasaan ang station. Sana lang talaga mga commuters na makikinabang dito sa bagong footbridge at wala na sanang obstruction dyan sa taas. Ito ang main entrance ng Baclaran Church at dito sa kabila nga tatawid ka papunta doon sa station. Ayan, makikita naman natin kung hindi ka familiar kung nasaan ang Redemptorist Station. Dito pala sa taas ng footbridge makikita natin yung itinatayo na bagong Comelec building. Ayan, dito sa property na yan, itatayo ang bagong headquarters ng Comelec. Malapit lang din yan sa bagong PRC building at bagong Bureau of Immigrations building. May update na tayo dyan, panoorin nyo na lang yung ibang vlogs natin. Ito namang man-made canal na mabaho dito sa gilid ng Ross Boulevard. Magkakaroon ng major transformation. Ang MMDA at ang local government ng Parañaque at Pasay, sesementuhin yan at tatayuan sa ibabaw ng bagong public market.
Mas okay na rin yan na matatakpan na itong mabaho na kanal at maiayos na rin ang pwesto ng mga vendors dito. Makikinabang dito yung bagong kondo na tinatayo pa lang dyan sa kabila kasi mawawala na yung masangsang na amoy. Hatiin yata ito sa Baclaran, Parañaque at Pasay Local Government kasi nga yung area na to ay boundary na ng Pasay at Parañaque. Abangan pa natin kung ano magiging design ng public market na itatayo dyan. Siguro naman kapag operational na yung Redemptor Station, malilinis na yung lugar na ito. Dito naman tayo sa Mia Station sa dulo ng Rojas Boulevard. So ayan guys, tapos na rin ang construction sa bagong station na ito. May footbridge din dito sa kabila pero hindi pa tapos. Parang industrial type pala yung design ng mga bagong LRT stations. Mas simple nga ang design ng mga bagong istasyon, mas okay na rin yan. Basta madagdagan lang ng mga station ng LRT Line 1 at kahit pa paano may elevator at escalator. So ayun guys, kitang-kita na natin dito yung signage ng Mia Station. Andito naman tayo sa kabilang side ng Rojas Boulevard, ganun din ang station na ito, doon din tinayo sa kabila. At bago ka makasakay, tatawid ka sa footbridge. Ito naman yung progress sa likod ng station. Tapos na siguro yung isang buwan na test run, wala na akong nakikita ng mga train.
Isa sa malaking advantage na maibibigay ng LRT Line 1 extension ang Asia World Station na connected na doon sa PTEX. Mas mapapadali na yung pagpunta sa PTEX at pagsakay ng bus dahil diretso na nga hanggang doon at may station na. Ganon din kapag bababa ka ng PTEX galing sa mga provincial bus, pwede ka na sumakay diretso ng LRT papunta na ng Manila at Quezon City. Sa ngayon wala pa ring announcement kung kailan talaga ang exact date ng opening ng bagong LRT Line 1 stations. Yan ang abangan natin sa mga susunod na araw. Andito tayo sa boundary ng Bay City at Asiana City. Patuloy ang development dito sa mga lugar na ito na dating mga reclamation projects. Malapit pala sa DFA at SNR ang LRT Line 1 Redemptory Station. 5 station lang muna yung magiging operational sa LRT Line 1 Cavite Extension kasi nga yung 3 ay hindi pa naitayo dahil sa issue sa right of way. Kapag naging operational na ang 5 bagong station, pwede na tayong sumakay ng LRT mula North EDSA Quezon City hanggang sa SM Sucat Parañaque. Ang ganda na dito sa Bay City, marami na rin iba't ibang mga developments. Mga bagong shopping center, condominium, hotels, office building at marami pang iba. Ito yung isa sa mga bagong building dito. Excited na ba kayo sa opening ng mga bagong LRT Line 1 station? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment at subscribe. Thank you for watching!